Good day everyone, so ngayon mag-assemble tayo ng system unit. So unahin natin yung power supply. Ito mga 650 watts lang ata ito. So ipakuna natin dito. So medyo magulo pa yung wirings natin, pero mamaya ayusin natin yun. Okay? Yan. Kabitan lang natin siya mga tapos yung isa pa ay yan. So next natin yung HDD. Isa sa mga ROM natin, hard drive. Pagkat lang natin dito. Baliktad. Yan. Tapos gawin natin siya dito sa ilalim. Yan. So yung wire na ito, pasok lang sa loob para hindi tayo mahirapan. So okay na yan. Mamaya na yung natin gagalawin yan. Dito muna tayo sa motherboard. So ito yung microprocessor chip natin. Nalagyan natin sa CPU, Central Processing Unit. Yan, so ayos naman, diba? Sarado lang natin to, then ganun lang para malak. Yan. Then kawit natin yung RAM. RAM muna tayo. Madiin. Ito yung RAM natin, HyperX. Up. Baliktad. Baliktad. Sulak lang natin. Next is ito. Yung cooling fan ng ating CPU. Yung heatsink cooling fan. So ito kakabit na lang muna natin. Issue daw to. Issue. Wala. So dito. Ano ba? Then dito na tayo, balik tayo dito sa ating case. Kakabit na natin yung motherboard. So dito, kailangan pantay ito guys. Pantay natin dito. Kapag tulak mo ng maigpit para magpantay. Hindi ba kasi hindi nagpapantay. So, tulak na lang. Tapos lagyan natin ito. Kuha ka lang ng dito na? Ano ka? Ng tubig? Yan. Taping naman. Hindi mo naman inayos. Yun. Pasok. Pitan natin. Yan. So, ibang screw lagay din natin. Siyempre.
Ayan. Tapos yung mga wirings, lalagyan natin. Unahin natin itong sa motherboard. Tapos na. Tapos, meron natin itong sa HDD natin, tsaka sa SSD. So, nakasalpak na pala dito yung SSD natin. Itong RAM stock. SSD yan. Tapos, yan. Next natin is sa USB. So, ito na yun. Okay, tapos yung HD audio. Ito yan. Off dito. Okay, goods na. Kasunod natin. Ito yung mga yung sa case. Power LED. Positive, negative. Unahin natin yan. Laging una yung positive, siyempre. So, dito. So, below. Ayan. Next is yung power switch. Power switch. Next is yung reset switch. Dito na yun sa likod. Then yung HDD load natin. Ayan. Siyempre, ito yung sa heatsink natin. Kabit natin yan dito. Then, yung sa power switch. Tama ba? Ayan. Tapos, dito na natin itong mga wires sa likod. Okay na? Kabit na natin yung keyboard at saka yung monitor. Yung monitor, keyboard, saka mouse natin. So ito, since lahat ng HDMI, gumamit tayo ng VGA para ma-convert natin siya sa HDMI. Kasi HDMI laptop natin. Ay, laptop yung monitor natin. So connect na natin tong keyboard. Then yung